Eto na nga muling pinatunayan ng Kim Pao ang kanilang hatak sa live audience matapos mapuno ang venue sa Anaheim. Pati sa Redwood City to para sa kanilang ikalawang show ng kanilang world tour. Ang nauna kasi ay Redwood City. Ibinahagi ng mga fans ang videos at photos na nagpapakita ng dagsa ng mga nanood katulad ng nangyari sa unang leg noong April 24. Dahil dito, ikinatuwa ng Kim Paulandia na tila napatunayang mali ang mga nagsasabing flop or nagsabing flop ang kanilang concert. Mas mataas ang energy ng show kumpara sa unang leg o naunang leg at kapansin-pansin na mas relax na Kim at Paolo sa kanilang performances. Samantala, tinukso ng fans ang dalawa dahil sa wedding vibes ng show, lalo na sa suot na puti ni Kim at ni Paolo habang patuloy silang tumatanggap ng pagbati at pinagtibay ang kanilang titulo bilang live concert or concert box office love team. Wow, pati sa ano, may bago silang title. O, ako nagbigay ng title na yan. Hindi totoo naman. Ano yung title? Concert Box Office Love Team. Okay. Kasi wala pa naman, di ba? Kung sasabihin natin yung kay Casey Tanding at saka dun sa asawa Joan, niya. sa asawa niya, hindi naman sila love team. Mag-asawa sila. Mag-asawa sila. Eto lang soon to be ano lang si Kim Pao. Oo, soon to be. Magjowa. Totoo naman talaga, yung una sa Anaheim, syempre bago-bago parang hinihilot-hilot pa muna, 'di ba? So, pero kumita 'yon ha. Ang daming taong nanood doon sa pila na lang. Pero yung doon sa taas, may mga tao din doon. Ipapaliwanag lang natin na papaliwanag natin, pero diba? tackle na natin yung Redwood eh. Oo. Sa Anaheim na tayo. Ayaw mo ba? Hindi. Kasi hanggang ngayon meron kasi nagsasabing, mga ano lang yan, ang Redwood hindi naman talaga kumita dahil nga hindi daw napuno yung ang tawag dito yung balcony. Ang OA talaga ng ano. Ako na OA yan. Ako naghahanap talaga sila ng ano. Pero hindi kumita po yon. Yun ay hindi kasama yon sa originally, hindi kasama yon sa ibinebentang seats doon sa online. And the fact nga na may tao sa taas, meaning kumita. Kumita siya. Kasi pwede namang walang tao yun kung talagang di ba? At pero kahit may mga nag-last minute, may mga nag-last minute na bumili. At kahit pinamigay pa ulit-ulit kung sinasabi, kasi gano'n naman talaga yun 'Di ba? Sa show naman abroad, talagang kung yung promoter, meron ka talagang extra, halimbawa 30 pieces na ticket, ipamimigay mo yun sa staff mo. Pero grabe talaga yung Anaheim. Sa Anaheim na tayo. Sa Anaheim na tayo. Ako gusto ko lang grabe tayo. Natupad yung manifest ko na magmukhang wedding yung ganap ng dalawa kasi parang sila naka-white. Aside from very emotional si Paolo Abilino talaga doon. For the first time, emotional siya sa Redwood pero mas emotional siya sa Anaheim. Talagang siguro the second day ng concert nila kaya nararamdaman niya talaga na ganito na umabot na sila. At bawat concert, bawat venue, meron silang inilalabas sa pasabog yung mga pakilite katulad niyan. 100% na talaga kahit si Kim 100%. Doon mo talaga makikita yung galawan ng dalawa na magjowa na talaga. Wala naman duda yan. Kaya lang, ang hinihintay ng mga Kim Paulandia na makakita ng resibo mismo kay Kim, si Kim na mismo nagsabi yung gusto niya ng 100. Diba? So, unti-unti yan. Inaabangan nga nila, baka nga daw umami na pagdating nga daw sa Toronto, pinakahuli, di ba, sa May 3. Yung baka dulo talaga. Yung pinakadulo, baka na daw, meron ng sabi nitong dalawang ito. Meron daw kasing, parang, meron silang nararamdaman na baka umami na itong dalawang to na kung ano man talaga ang meron sila. Totoo baka... Especially yung mga nanonood talaga doon ng live, di ba? Yung mga kaibigan natin, parang feel nila. So, hopefully, sa last leg ng concert nila, may pagganon na. Baka nga daw yung engagement or yung kasal. Kasi may nagsabi daw, di ba tinanong nga ni Cynthia Rivera dami nga nagtatanong na kinasal na daw talaga itong dalawang ito. Sabi ko, natataka ako, hindi ba sa France? Bakit sa US? Okay. Nandoon ba ang pamilya ni Paolo sa US? Di ba nasa Baguio? Yun nga. Tapos ang sabi nga gano'n ng... Sumunod daw. Hindi ako kasi masyadong familiar sa relatives si Paolo Mas kakilala natin ang mga relatives si Kim. Mas familiar ang mga face. Kaya alam natin talaga kung nahagip ng pictures, yung mga ganon. Ako talagang makuryente kasi masyadong secretive itong dalawang ito. Kaya abangan na lang natin. Sabi ko nga baka naman yung detalye ng Copino
ang ibibigay nila kung sino makakasama or iba pang aabangan sa Kim Pao sa mga susunod na mga buwan. Pero nevertheless, lahat ng ginagawa nila on stage talaga nagpapakilig. Lalo na yung banter nila. Alam mo yung grabe na ang chemistry na magaling na sila mag-banter. Kayang-kaya na ni Paulong sumabay sa taas ng energy ni Kim Chiu. Kaya nga dapat talaga magkaroon sila ng concert dito. Yun ang minamanifest. Yun ang minamanifest. Feeling ko naman. Dapat baka yun ang sasabihin nila. Baka isa yun ang sasabihin nila doon sa Toronto sa pinaka last leg na sige na nga total hinihingi ninyo, di magkakaroon na po tayo ng concert sa Pilipinas. Kasi mas marami silang marami talagang buo kasi ang fandom, yung dito. maraming fandom dito sa Pilipinas. Baka doon. Karamihan talaga ng fandom nandito at syempre yung mga nasa Cebu at nasa ibang probinsya pupunta rin dito. Naku, baka nga humingi pa ang mga tiga Cebu na baka doon naman sila dalhin yung kanilang concert. Pero ngayon natin tingnan yung power talaga ng ng Kim Paulandia. Pag minanifest, feeling ko mangyayari. Mangyayari. So kung hindi mo mangyari yung inaasahan natin, gusto natin na magkaroon ng solo dance concert itong si Kim. Baka ito na nga yung Kim Pao. Ang balitang tungkol sa tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino na dinilangaw ang World Tour ay malaking patunay kung gaano kalakas at kasolid ang suporta ng kanilang fans. Sa panahon ngayon na napakaraming events at concerts, hindi madaling mapuno ang venues lalo na kapag international shows. Kaya kapag may magandang turnout at patuloy na dinadagsa ang kanilang World Tour, ibig sabihin talagang may impact sila sa tao at hindi lang basta hype. Nakakatuwang isipin na mula sa simpleng tambalan sa teleserye at mga public appearances, unti-unti nilang nabuo ang isang fandom na handang sumuporta saan mang bansa sila magpunta. Marami ring OFWs at Filipinos abroad ang sabik makita ng personal ang Kim Pao dahil parang nagiging connection ito sa home at sa Filipino entertainment. Kapag successful ang isang world tour, hindi lang ito tungkol sa kita o dami ng tao. Patunay rin ito na may genuine chemistry at pagmamahal na nararamdaman ng audience. Isa pa sa magandang tingnan sa Kim Pao ay hindi sila masyadong pilit. Maraming fans ang kinikilig dahil natural ang kanilang samahan. Kahit simpleng tinginan, kulitan o suporta nila sa isa't isa, napapansin agad ng mga tao. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit kahit saan sila pumunta ay may excited na sumalubong at manood. Sa kabilang banda, magandang paalala rin ito na hindi dapat minamaliit ang lakas ng loyal fandoms. Madalas may mga bashers o critics na nagsasabing mawawala rin ang kasikatan o panandalian lang ang ingay. Pero ang matagumpay na world tour ay malinaw na sagot na may tunay silang market at following. Hindi basta-basta nakagawa ng international events kung walang demand. Dagdag pa rito, malaking achievement din ito para kina Kim Chiu at Paulo Avellino bilang artists. Ipinapakita nitong kaya nilang magdala ng audience hindi lang sa TV, kundi pati sa live events. Mas lalo pa nitong pinapatibay ang kanilang pangalan sa industriya bilang isa sa mga pinag-uusapang love teams ngayon. Sa huli, ang success ng Kim Pao World Tour ay hindi lang tungkol sa kilig. Simbolo rin ito ng matibay na suporta, magandang connection sa fans, at patuloy na pagtangkilik ng mga Pilipino sa sariling artists saan mang panig ng mundo. Para sa akin, magandang senyales ang balitang hindi nilangaw ang world tour ni Kim Chiu at Paulo Avellino dahil ipinapakita nito na may tunay at matatag silang koneksyon sa kanilang audience. Sa entertainment industry kasi, hindi sapat ang pagiging trending online. Mas mahalaga pa rin kung may mga taong handang gumastos ng oras at pera para makita ka ng personal. At base sa reaksyon ng fans, malinaw na marami pa ring sumusuporta sa tambalang Kim Pao. Nakikita rin dito kung gaano kalakas ang fandom culture ng mga Pilipino, lalo na sa mga OFWs na gustong makaramdam ng saya at pagiging connected sa Pilipinas kahit nasa ibang bansa. Kapag may ganitong world tour, hindi lang ito simpleng show. Para sa maraming fans, isa itong bonding experience at pagkakataon para makita ng live ang mga artistang matagal nilang sinusubaybayan. Isa rin sa tingin kong dahilan kung bakit patok ang Kim Pao ay dahil sa natural nilang chemistry. Hindi sila kailangang magpakitang sobra para kiligin ng mga tao. Kahit simpleng interactions lang, napapansin agad ng fans ang comfort at closeness nila sa isa't isa. Dahil dito, mas nagiging authentic ang dating nila kumpara sa ibang love teams na minsan ay napipilitang gumawa ng ingay para mapag-usapan.
Magandang achievement din ito para kay Kim Chiu dahil matagal na siyang nasa industriya pero nananatili pa rin ang relevance niya. Samantalang si Paulo Avellino naman ay lalo pang nakilala sa bagong audience dahil sa tambalan nila. Ipinapakita lang nito na kapag nag-click ang dalawang artist at naramdaman yun ng publiko, talagang susuportahan sila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa dami ng tao sa World Tour. Patunay rin ito na may loyal fanbase ang Kim Pao, may appeal sila sa masa, at marunong silang magpasaya ng supporters nila saan mang bahagi ng mundo. Ang balitang hindi nilangaw ang World Tour ni na Kim Chiu at Paulo Avellino ay malinaw na indikasyon na may solid na momentum ang tambalan nila sa mata ng publiko. Sa industriya ng showbiz, maraming projects ang pwedeng mag-trending sa social media pero hindi lahat ay kayang dalhin sa live audience. Iba kasi ang totoong test kapag nasa stage ka na at kailangan mong harapin ang actual na crowd, walang edit, walang cut, at walang algorithm na magpapalakas ng visibility. Kaya kung patuloy na dinadagsa ang World Tour, ibig sabihin may real-world demand talaga. Isa sa pinaka-interesting dito ay kung paano nag-i-evolve ang perception ng fans sa Kim Pao. Mula sa simpleng on-screen pairing, nagiging mas event-driven na sila. Ibig sabihin, hindi lang sila pinapanood sa TV o online, kundi inaabangan na rin sa live appearances. Doon pumapasok yung emotional connection ng audience. Kapag nararamdaman ng fans na genuine ang chemistry at interaction ng dalawang artista, mas nagiging willing silang sumuporta kahit sa international shows. Mahalaga rin itong development para sa career growth ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Si Kim Chiu, bilang veteranang actress at TV personality, ay matagal nang may established fanbase. Pero ang ganitong klaseng projects ay nakakatulong para ma-reintroduce siya sa bagong generation ng fans at international audiences. Si Paulo Avellino naman, nakilala sa mas serious at dramatic roles, ay nagkakaroon ng mas malawak na reach dahil sa tambalan nila. Sa madaling salita, nagbe-benefit silang pareho sa exposure at audience expansion. Hindi rin maikakaila na malaking factor dito ang fandom culture ng mga Pilipino, lalo na ang OFWs. Kapag may Filipino stars na pumupunta abroad, nagiging parang home experience ito para sa maraming Pinoy na matagal nang hindi nakakapanood ng local shows. Kaya kahit mahal ang tickets o limited ang schedule, marami pa ring pumupunta dahil emotional value ang binabayaran nila, hindi lang entertainment. Pero mahalaga ring tingnan ito ng may balance. Ang success ng isang world tour ay hindi automatic na garantiya ng pangmatagalang trend. Kailangan pa rin ng consistency sa projects, good material at tamang timing para mapanatili ang interest ng audience. Sa ngayon, mukhang nasa magandang phase ang Kim Pao, pero tulad ng lahat ng tambalan sa entertainment industry, kailangan pa rin nilang i-maintain ang freshness at quality ng content nila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang simpleng hindi nilangaw ang show. Isa itong indikasyon na may organic support ang tambalan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino at kaya nilang magdala ng audience hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa international stage. Ang mas mahalaga rito ay kung paano nila gagamitin ang momentum na ito para mas mapalakas pa ang kanilang future projects. Dagdag pa sa balitang ito, kung totoong consistent ang turnout ng World Tour ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, ang isang mas mahalagang anggulo ay yung epekto nito sa direksyon ng kanilang career bilang tambalan. Una, kapag may strong live audience support, mas lumalakas ang chance na ma-extend pa ang projects nila. Pwedeng magresulta ito sa mas maraming international fan events, extended tour dates, o kahit possible na follow-up collaborations. Sa showbiz, ang demand ng audience ang madalas nagdidikta kung anong susunod na proyekto ang ibibigay sa isang love team o pairing. Pangalawa, nakaapekto rin ito sa brand value nila bilang individual artists. Si Kim Chiu ay mas lalo pang napapatibay ang status niya bilang versatile performer at crowd drawer, habang si Paulo Avellino naman ay nakikita na hindi lang siya pang seryosong drama, kundi kaya rin niyang magdala ng mas mainstream at fan-driven projects. Ibig sabihin, lumalawak ang range ng roles at endorsements na posibleng ialok sa kanila. Pangatlo, may epekto rin ito sa international visibility ng Filipino entertainment. Kapag successful ang ganitong tours, napapansin ng promoters at organizers abroad na may market pala talaga ang Pinoy content. Posibleng magbukas ito ng pinto para sa mas maraming Filipino artists na makapag-world tour o makapag-perform sa ibang bansa. Pero may isa pang mahalagang dagdag na punto, ang sustainability.
Hindi sapat na hindi nilangaw ang isang tour. Ang tunay na hamon ay kung paano mapapanatili ang interes ng fans sa susunod na projects. Kailangan ng fresh storytelling, magandang chemistry development, at consistent na kalidad para hindi ma-burn out ang audience. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa kasikatan sa isang tour. Isa itong indikasyon na sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay nasa punto ng career kung saan pwede silang mag-expand internationally. Pero, kasabay nito, kailangan din nilang i-maintain ang excitement at authenticity na nagdala sa kanila sa tagumpay na ito.